kabuhay! Kamusta kayo? Umagang-umaga nga lumapit sa akin itong si Bunso, may daladalang make-up. Pinapakita sa akin na minake-upan daw niya yung sarili niya. Make-up ko nga yung dala, dinedemo pa sa akin kung paano siya maglagay ng blush on. Maya-maya ginaya ko na din si Ruri, inaayusan ko muna siya ng buhok. Ngayong araw nga pupunta siya sa bahay ng lola at lola Haponesa niya. Doon nga mga kuya niya, mag-i-stay sila ng 1 week kilabyanan dahil andoon yung pinsan nila. Pagkatapos kong ayusan si Bunso, tumayo siya at siya naman ang nagpresenta, ayusan din daw niya ako. Mabit nga si Hapon, tinuturuan niya si Bunso kung paano magpusod. Ayaw nga pumayag ni Bunso, di daw niya trip yung hairstyling ng tatay niya. Siya na daw ang magpupusod. Kay Kikay talaga ng bunso kong manang-mana sa pinagmanahan. Ito nga yung kinalabasan ng pusod ni Ruri, nagmukha akong bruha. Kagaya ko kay Ruri, alis na sila ng tatay niya, ihatid lang siya ng tatay niya kilabyanan at dediretso naman si asawa ko sa trabaho niya. Alagay nga si Hapon ng sleeve gloves, ting pupunta siya sa trabaho niya at sa labas. Nahihiya daw kasi siyang ipakita yung tattoo niya. Alam niyo po ba, siya lang po ang nagtattoo sa sarili niya nung 21 years old pa lang siya. Galit na galit nga si father-in-law sa kanya, may pagka-istrikto kasi yung tatay niya pero sobrang bait. Etong si Hapon dating gawin, may pakis pa bago umalis at may pahawak-hawak. Natural lang po sa mag-asawa yan, lalo na't kung nagmamahalan. Pagkaalis nila, inupisahan ko na yung araw ko. Meretso na ako sa washroom area para magsalang ng mga labahin. Konti nga lang yung labahin ko ngayon, wala kasi yung 2 itlog. Pagkasalang ko ng mga labahin, dumiretso na ako sa storage na pantry na rin namin. Aayusin ko yung mga snacks na galing sa Pinas para i-organize. Tanggal ko muna sa eco bag tapos aayusin ko isa-isa. Kumuha muna ako ng box ng cookies. Sayang nga kung itatapon ko kaya ilalagay ko na lang dito yung mga snacks. Dahil maliit nga lang yung space na paglalagyan ko ng mga snacks, ginawan ko na lang ng paraan. Kumuha ako ng maliit na basket, tinalian ko yung basket sa magkabilang side. At tinali ko sa tension rack, dito ko ilalagay yung coffee ko, cream at saka yung inipit na tinapay. Nahirapan nga talaga akong ayusin dahil maliit lang tong storage namin. Kaya hindi rin ako bumibili ng maraming stock na pagkain, wala kasi kaming paglalagyan. Ito na nga yung kinalabasan ng storage namin na pantry na din. Kaayos ko sa storage, tinapon ko na yung mga plastic na nagamit na at nag-vacuum na ako sa hallway. Kakapunas ko nga lang ng salamin ng isang araw, marami na namang bakas ng kamay. Ito nga po pala yung palagi kong ginagamit na cleaner sa bahay. Utamaro po ang brand, maganda na at sobrang bango pa. Nabibili ko po yan sa mga home center, drugstore at sa Amazon. Gustong gusto ko nga rin shoes cabinet namin bukod sa malaki na maganda pang pagkagawa. Ni-request ko talaga yan sa gumagawa. Inayos ko na rin yung mga sapatos, hindi naman magulo kaya konting ayos lang. Sa gilid ng shoes cabinet, andito naman yung mga payong namin. Sunod ko naman ginawa, nagsampay na ako. Ang lakas nga ng hangin sa labas, may parating daw na typhoon. Nagdilig na rin po ako ng mga halaman. Dahil nga ubos na ang labahin ko, naisipan ko linisin naman yung washing machine. Binrush ko at pinunasan ko nga yung loob ng washing machine, yung mga lalagyanan ng sabon at pinakaloob para matanggal yung dumi at mga naiwang himulmul ng damit. Pagkalinis ko sa loob ng washing, yung labas naman ang nilinis ko. Ito nga kulay black naman siya na to, ayaw matanggal kahit anong punas ko. Naiinis na nga ako kaya hinayaan ko na lang. Hinrush ko na nga yung mga lalagyanan ng sabon namin sa washing. May mga himulmul ng mga damit. Nilinis ko na rin yung sink dahil madalas ko nga binablog to, wala na nga akong masabi. Dating gawi pa rin pag magbabacuum ako, tinatanggal ko muna yung basurahan tsaka yung marumihan para matanggal yung mga dumi. Pati yung patungan ng basahan tsaka yung basahan, tinatanggal ko din. Nagpalit na rin ako ng bagong basahan. Pinunasan ko na rin tong threshold. Hindi nga ako nasatisfy sa punas lang kaya binabaran ko ng Sunrocks. Pagkatapos ko sa washroom, magtitiklop naman ako ng damit habang nanonood ng TV. Nung natiklop ko na, ilalagay ko na sa kanya-kanyang drawer
shower para nga wala ng kalat dito sa living room. Naglinis na rin ako ng living room. Hindi ko na nga ipinakita kung paano ko nilinis. Mahaba na kasi tong vlog na to. Naglinis na rin ako ng table. Pati ilalim nga ng table, pinunasan ko na din. Bang naglilinis ako, may nag-doorbell na. Nakauwi na si asawa. Bumati lang siya sa akin, nag-kiss at dumiretso agad siya sa office niya dito sa bahay. Ako naman, tinuloy ko yung ginagawa ko. Nag-vacuum ulit ako. Maya-maya din, sumunod na si asawa dito para magkwento kung anong nangyari sa lakad niya at sa trabaho niya. Nagyaya nga si Hapon mag-date, kaya naman pala hindi pa niya sinusundo si Rudy. Magde-date daw kami. Kinikilig ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa